Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon at pakibati muna ang inyong mga katabi. Happy Grandparents' Day. Kung mga lolo at mga lola ng mga naririto, mga nakakatanda, binibigyan natin ng parangal sa misang ito at binibigyan natin ng espesyal na panalangin para po sa kanilang mga kalusugan. Lalong-lalo na mga lolo at lola, may mga iniindang mga sakit sa kasukasuan. Sakit sa tuhod, mula talampakan hanggang ulo. Pero nawa sa pagtanda po ninyo ay tumanda kayo na yung tinatawag na growing gracefully. Yung tumatanda na maaliwalas, tumatanda na nakangiti, at mahirap yung tumatanda ng lagi kang nakasimangon o nakasambakol. Yung mas maganda di ba, yung mas nagiging magiliw, maaliwalas ang muka. At yun yung mas kinagigiliwan ng mga apo, kapag malambing, Kaya, siyempre salamat sa Panginoon sa biyaya ng pagtanda. Yan. At ngayon po ay ating pagnilayan muna ang ating mga narinig na pagbasa bilang gabay natin sa linggong ito. Naalala niyo pa ba kung babalikan? Alam ko matatanda na kayo, no? Pero balikan lang natin kasi kapag pag tumatanda, ang inaasahan, nagkakaroon ka ng lalim, yung wisdom. Di ba? Pag sinabing wisdom, yung karunungan
na pupuntahan ka para humingi ng payo. Yan. Kaya nawa, no, higit sa anumang karunungan na nakuha ninyo sa inyong pagtanda ay yung karunungan na nanggagaling sa Diyos. Marami ngayon, no, talagang tumanda at tumatanda, no, ay medyo naguguluhan na tayo sa kanilang mga desisyon. Pero kung naniniwala ako na kung ang karunungan natin ay nagmula kay Kristo at nanggagaling kay Kristo, hinding-hindi tayo makapagliligaw ng mga taong sumusunod sa atin. Balikan lang natin ng kaunti yung kwento bago po ang tagpong ito. Dahil sunod-sunod na ang kausap ni Jesus at ang kanyang parang focus sa training. Sabihin na natin, tinitrain niya yung mga alagad para pagdating ng araw na siya ay babalik na sa tahanan ng kanyang ama, magiging maayos ang simbahan na kanyang itatatag. Maalala niyo po, balik lang tayo ng 3 linggo lang. Nung yung 16 at 15, di ba, nung ikalabing limang linggo, kung maalala niyo po, binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ang mga alagad. Magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit, at yung instructions, di ba, sabi, huwag kayong magdadala ng kung anuman. Walang bisan, lukbutan, salapi o pagkain. Ang dadalhin niyo lang tungkod at panyapak. Naalala na ba? Okay, naalala na, no? So, ganun yung instructions ni Jesus at yung mga alagad ay humayo at kanilang pinagaling ang mga may sakit, pinaalis ang mga sasamang espiritu. Kasunod na linggo, nagbalik ang mga alagad kay Jesus at ikinikwento nila kung ano yung nangyari, mga naranasan nila, yung mga natunghayan nila. At totoo nga sa pangalan ni Jesus at totoo yung sinasabi ni Jesus na huwag kayong magdadala ng kung anuman, totoo nga hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nagawa nila ang lahat ng yon dahil sa kanilang pagsunod sa mga instructions ni Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus, matapos yung kanilang malaking gawain, yung kanilang misyon, pumunta muna kayo sa isang ilang na lugar. At doon ay magpahinga muna kayo ng kaunti. Uy, patulog na ha. Baka hindi na kayo magising niya. Paggising niyo sa langit na. Nakukuha po ba? Okay. So kausap ni Jesus yung 12 alagad. Binigyan ng misyon, then pagbalik, kausap din niya yung mga alagad at binigyan ng halaga. Kailangan nyo rin magpahinga ng kaunti. Kaunti lang. Kasi hindi pa natatapos. Kaya nga, sa kanilang pagpunta doon sa kung saan sila magpapahinga, sinundan pa rin sila ng maraming tao dahil hindi nauubos ang mga taong mangangailangan ng tulong. Pero hindi ipinagkakait na magpahinga ka ng kaunti para laging nasa tamang direksyon. Kaya ngayon, dito, kinakausap na naman ni Jesus ang kanyang mga alagad. Bakit? Nakita ni Jesus napakaraming tao. Higit kumulang 5,000 katao, yung mga lalaki pa lang. At nahabag siya. At inisip niya, paano pakakainin ang mga ito? Pero tandaan niyo po, ang sabi dito, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Ngayon, tinanong muna niya si Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga ito? Nasusundan po ba? Ulitin ko po, Tinitrain ni Jesus ang kanyang mga alagad. Paano magpagaling? Paano magpalayas ng demonyo? Paano magtiwala sa Diyos? Paano magpahayag ng mabuting balita?
Lalong-lalo na paano mag-isip. Sa mga ganitong sitwasyon, ano ang gagawin dapat? Sila Felipe, ang mga alagad, sila ang magiging pinuno ng simbahan, magiging leader ng simbahan. Nasa training period pa lang naman din, no? Pero maganda rin na matutunan natin ito. Mahalaga kasi sa isang pinuno, sa isang leader, yung mayroong kang pusong mahabagin. Yung may compassion. Kasi kung mayroong compassion, ang uunahin mo, kapakanan ng iba, hindi kapakanan mo. Ang pusong, ang isang pinuno na may pusong mahabagin, ay magbibigay talaga ng atensyon sa pangangailangan ng mga tao at hindi kukuha ng atensyon para sa sarili. Minsan, tayo din naman, no? Talagang kailangan natin i-train, lalo na sa pagpili ng mga pinuno. Kaya sabi ni Jesus, Felipe, saan tayo pwedeng makabili ng tinapay? Saan? So, ang leader hindi pwedeng matarantayan. Hindi pwedeng yung kung mag-isip parang hindi na nag-iisip. Kasi nabigla si Felipe. 5,000 katao. Kahit yung pera natin, ubusin natin yung budget natin, hindi kakasya para mapakain yan. O Felipe, kalma lang. Tinatanong lang naman, saan tayo pwede bumili? Kita niyo po, no? Ang isang katangian na hinuhubog ni Jesus na dapat taglayin ng mga alagad. O anong ginawa ni Jesus? Pagkatapos niyan, sabi, siya, paupuin niyo muna ang mga tao. Anong meron sila? 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda. Nagpasalamat si Jesus at sinabi sa mga alagad, ipamahagi na ninyo yan. May alam ba yung mga tao sa nangyayari? Kung may pagkain sila o wala? Wala. Kasi dapat, unang-una, mga pinuno ang nakakakita ng pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Kaya nitong sinubok tayo ulit, no? Sa tuwing sinusubok tayo, laging meron tayong dapat natututunan Kaya lang sadyang mahina din tayo sa pick up. Yung bagyong Karina, no? Hapon kasi sabi ko, Corina. Karina, di ba? Hindi naman ito yung first time na bagyo. Dito sa lugar natin, sa Parola, may mga na-wash out. Manawalan ng bahay. Iba't iba, makikita mo sa social media, anong ginagawa ng mga pinuno? Mapa-barangay, mapa-local government, kung sino man mga pinuno natin, gusto palang maging pinuno, pero ayaw matuto kay Jesus. Kung paano i-handle, i-manage yung mga tao, lalong-lalo na kapag may mga pangangailangan, mga sakuna. Nakakaawa kasi kapag tinitingnan mo yung mga kababayan natin na mga nabagyo, nabaha, lubog yung bahay. Tapos hindi alam kung anong gagawin ng barangay. Hindi alam gagawin ng city, ng lalawigan. Sige, hayaan na natin. Meron din naman, sulputan. Hindi para magbigay ng intensyon, kundi para magpapansin. Kasi nalalapit ng eleksyon next year. So, ang nakita, opportunity para mapansin. Paano talaga tayo makakatugon yan? Tapos ngayon, kailangan mo ng budget. Wala tayong budget.
Kahapon nga, no, sa balita, no, sabi, madami daw natirang budget sa PhilHealth. At kunin natin yung budget sa PhilHealth, ilagay natin, i-allocate daw natin sa iba. Huh? Eh, ang daming matatanda na may sakit, na hindi makapagpa-ospital. Diba? Kulang ba talaga? Wala ba talaga? O hindi lang talaga magaling yung mga leader natin? Wala talagang puso para sa pagbibigay ng pangangailangan natin. Kayo po, mga matatanda, kayo yung mga pumipila sa mga center, humihingi ng gamot sa DSWD, sa ospital. Kailangan ni ospital, hindi pwede ma-ospital kasi wala na eh. Sabi, hanggang dito lang ang budget, ang cover. Pero, di ba? Sayang, ayaw ni Jesus na nasasayang ang mga biyaya. Kaya, nawa, no? Marami kasi sa mga leader din natin, matatanda na din eh. Mga lolo't lola na rin eh. Pero nasaan ang kanilang pag-iisip? Nasaan ang kanilang mga puso? Kaya patuloy natin din silang ipagdasal. No? Nawa, katulad ng mga alagad ni Jesus, matuto sila kay Jesus. Amen?